May mga umaga talagang sinasadya yata ng tadhana na guluhin ka. Yung tipong gigising ka ng may ngiti sa labi, puno ng pag-asa, tapos isang iglap lang, para kang isinalang sa oven na biglang nag-malfunction, sunog lahat ng plano mo. At ang umagang yon, para sa akin, si Corin Delgado, ay hindi lang gulo. Kundi isang anunsyo na iyanigin ang buong pagkatao ko. Ang hindi ko lang alam, magsisimula pala ang lahat sa isang tasang kapeng natapon. Unang araw ko bilang sekretarya sa Alon Group of Companies. Isang buwan din akong nagdasal sa lahat ng santo na makuha lang ang trabahong to, probinsyana, pero matapang at may pangarap. Kailangan kong tulungan si Lola Luning at si Lolo Kadyo sa tagpuan. Sila na ang nagpalaki sa akin mula ng basta, mahabang kwento. Ang importante, heto na ako, suot ang pinakamaganda kong bestida na binili ko pa sa ukay-ukay, dala ang lumang bag na regalo ni Lola, at isang termos ng kapeng barako na pampagising. Corin, kaya mo to. Para sa pangarap, bulong ko sa sarili habang nagmamadaling bumaba ng jeep sa Ayala. Nako, Diyos ko, ang mga building dito, parang mga higanteng nag-uunahan abutin ang langit. Nakakalula, pero kasabay noon, may excitement. Ito na ayun. Ang simula ng bago kong buhay. Pero tulad nga ng sabi ko, may mga umaga talagang kontrabida ang tadhana. Late na ako. Dahil sa sobrang excitement kagabi, di ako masyadong nakatulog. Ayun, na late ng gising. Patakbo-takbo akong pumasok sa lobby ng Alon Tower, hingal na hingal. Nakita ko ang elevator, pasara na. Sandali po. Hintay, sigaw ko, sabay takbo na parang hinahabol ng 10 aso. Awa ng Diyos, may pumindot yata para bumukas ulit. Hingal kabayo akong pumasok, dala-dala ang bag ko sa isang kamay at yung termos ng kape sa kabila. Sa sobrang pagmamadali, hindi ko na napansin kung sino ang mga kasabay ko. Basta ang alam ko, kailangan kong makarating sa 25 DA floor, GS Department, bago pa ako tuluyang matagna late on first day. Nang biglang, ewan ko ba, parang may kumalabit sa paa ko. Natapilok ako. At sa kamalas-malasan, yung termos ng kape na hawak ko, lumipad. Parang slow motion kong nakita ang pagbuhos ng mainit na kape diretsyo sa isang lalaking nakatayo sa harap ko. Isang lalaking matangkad, naka-executive suit na halatang mamahalin at amoy pa lang, alam mong hindi basta-basta. Nanlaki ang mga mata ko. Ang kape. Ang mamahaling suit. Ang first day ko. Parang gusto kong magpalamon na lang sa sahig ng elevator. Naku, Diyos ko po. Sorry po. Sorry po talaga, paulit-ulit kong sabi, nanginginig ang boses. Naghahanap ako ng panyo, ng tissue, kahit ano, pero wala akong makita sa bag ko kundi ang wallet, payong, at isang pirasong Skyflex. Diyos ko, Corin, anong gagawin mo? Hala, sir. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Halos maiyak na ako. Patay ako nito. Unang araw ko pa naman. Pero imbis na sigawan ako, o magalit, o ipahiya, ang lalaki, dahan-dahang lumingon. At mumiti. Mumiti siya. Yung ngiting parang nagsasabing, okay lang yan, pero may kasamang konting ano ba to? Amusement. Mukhang kailangan mo ng ekstrang kamay, sabi niya, boses na malalim at kalmado, o baka ako ang kailangan ng ekstrang damit. Napatanga ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang gwapo niya, in fairness. Pero mas nangingibabaw yung hiya ko. Ang init ng kape at alam kong ramdam niya yun sa dibdib niya. Sir, pasensya na po talaga. Hayaan niyo pong papalabhan ko po. Ano ba tong pinagsasabi ko? Parang tanga lang. Tumawa siya ng mahina. Don't worry about it, it's just coffee. Tapos, may kinuha siyang panyo sa bulsa ng coat niya at sinubukang punasan ang nabasa niyang polo. At least, gising na ako. Sakto namang bumukas ang elevator sa 25 GA floor. Sige na, miss. Mukhang nagmamadali ka. Salamat po, sir. At sorry po ulit. Mabilis akong lumabas, pulang-pula ang mukha, diretso sa duty, hindi ko na siya nilingon. Nakakahiya. Baka isipin niya, isa akong clumsy na probinsyana na walang gagawin kundi magkalat. Pagdating ko sa UC, agad akong in-orient. Tapos, dinala ako sa magiging table ko. Nasa isang malaking open office space kami, katabi ng bintanang tanaw ang buong Makati. Wow!
Ang ganda. Medyo nawala ang kaba ko. Corinne, this is Tasha. Siya ang senior secretary dito. Anything you need, just ask her, sabi ni Imeth Ramirez ng EUC. Si Tasha, isang babaeng mukhang kasing edad ko lang, pero kung makatingin, parang sinisipat ang buong pagkatao ko. Naka-power suit, matalim ang tingin, at may hawak na Starbucks cup. Ibang-iba sa termos ko. Hi, Tasha. Corinne, sabi ko, inilahad ang kamay. Tinaasan niya lang ako ng kilay, tapos tinignan ang kamay ko na parang may nakakahawang sakit. So, ikaw pala yung bago. From where did they say you're from again? Probinsya. Tumango ako, medyo nailang. Opo. Sa tagpuan po. Sen, tagpuan. May ngisi sa labi niya. Alam mo, Hija, sa syudad, hindi lang tapang ang puhunan. Dapat marunong ka ring lumugar. Lalo na kung alam mo na galing ka lang sa kung saan. Aray. Unang araw pa lang, may ganito na agad. Umiti na lang ako ng pilit. Saan man po ako galing, Ma'am Tasha, dala ko po ang dedikasyon at pagnanais na matuto. Inirapan niya lang ako at bumalik sa computer niya. Hay, nako. Mukhang hindi lang trabaho ang kailangan kong paghandaan dito, kundi pati na rin ang pakikipagplastikan. Maya-maya, tinawag ako ni Eme Ramirez. Corinne, Yem Lopez wants to see you. N. Lopez. Sino iyon? Baka yung head ng department namin. Kinakabahan ako. Sana naman maayos ang unang meeting namin. Kumatok ako sa pinto ng opisina na may nakasulat na Carter Ivan Lopez, Chief Executive Officer. Sige. Naman. Agad-agad. Ano kayang kailangan ng SEC sa isang bagong saltang sekretarya? Pasok, sabi ng boses mula sa loob. Pamilyar. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At doon, nakaupo sa isang malaking swivel chair, sa likod ng isang mesa na kasing laki yata ng bahay namin sa probinsya, ang lalaking natapunan ko ng kape sa elevator kaninang umaga. Nalaglag ang pangako. Siya. Siya ang sisi. O.S.Y. Gulay. Literal na napaligo ko ng kape ang pinaka-boss ng kumpanyang to. Gusto ko nang mag-resign. Ngayon na. Ngumiti siya. Yung parehong ngiti kanina. Enes Delgado, tama? Maupo ka. Nanginginig ang tuhod ko habang naupo sa silyang nasa harap ng mesa niya. Nakita kong nagpalit na siya ng polo. Puting-puti. Parang lalong lumitaw ang kapusian at kagwapuhan niya. Teka, Corinne, umayos ka. Hindi to oras para magpa-cute. Sir, pasensya na po talaga kanina. Hindi ko po alam na kayo palad. He chuckled. Relax, Nes Delgado. It was an accident. Besides, he leaned forward a bit, needed that wake-up call. Medyo puyat ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang alam ko lang, ang puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. So, Corinne Delgado. From Tagpuan. Unang araw mo ngayon. Tumango ako. Based on your resume, you're a hard worker. Top of your class. Maraming commendations. Salamat po, sir. Sa Alon Group, we value honesty and hard work, sabi niya, seryoso na ang mukha. Ayoko ng mga taong pa-impress lang. Gusto ko yung totoo. Yung nagpapakatotoo. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Huwag kang kabahan. Just do your job well and you'll be fine. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa akin nang magtama ang mga mata namin. Ang intensidad ng tingin niya, parang binabasa ang kaluluwa ko. Oo po, sir. Makakaasa po kayo. Good. Umiti siya ulit. At sa ikalawang pagkakataon ngayong araw, parang may kumiliti sa dibdib ko. Kilig. Hindi pwede. Boss ko too. At natapunan ko pa ng kape. Paglabas ko ng opisina niya, nakasalubong ko si Tasha. May dala siyang folder. Sinamaan niya ako ng tingin. Ang lakas naman ng loob ng iba dyan. Unang araw pa lang, pasikat na agad sa boss, bulong niya, pero sapat lang para marinig ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ako dapat magpatalo sa mga ganito. Kung ang pagiging masipag at dedikado sa trabaho ay pasikat para sa inyo, Ma'am Tasha,
siguro nga po pasikat ako. Pero para sa akin, trabaho lang po ito. Nagulat yata siya sa sagot ko. Tinaasan lang ulit ako ng kilay bago pumasok sa opisina ni Amy Lopez. Napansin ko, bago sumara ang pinto, nakatingin sa akin si Amy Lopez. Seryoso ang mukha niya, pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang paghanga. O baka imahinasyon ko lang yun. Umupo ako sa table ko na pabuntong hininga. Ang umagang to, parang isang buong pelikula na. May aksyon, may konting comedy sa kapahamakan ko at may ewan. Pero habang tinitipa ko ang mga unang dokumento, hindi maalis sa isip ko ang ngiti ni Ennis Carter Ivan Lopez. Ang isisi na natapunan ko ng kape. At ang sinabi niyang gusto ko yung totoo. Totoo. Yun ang kailangan kong ipakita. Ang totoong Corinne Delgado. Isang probinsyanang matapang, handang harapin ang anumang hamon. Kahit pa ang hamon na iyon ay isang mataray na katrabaho o isang sihi na may mga matang nangungusap. Maliit nga ang mundo. At sa maliit na mundong ito, sa gitna ng nagtataasang gusali ng Makati, isang tasang kape ang naglapit sa amin ng lalaking iyon. Ang tanong, ano ang susunod? Lumipas ang ilang araw sa Alon Group na para bang isang panaginip. Medyo nasasanay na ako sa bilis ng takbo ng buhay sa syudad, sa mga email na sunod-sunod, sa mga tawag sa telepono na kailangang sagutin agad. Si Tasha, ayun, parang laging may dalaw kong makasimangot, pero sinisikap kong huwag na lang pansinin. Ang mahalaga, ginagawa ko ang trabaho ko ng maayos. Si Amy Lopez naman, paminsan-minsan ko lang nakikita. May mga meeting siya sa labas, o kaya naman ay abala sa opisina niya. Pero sa tuwing nagkakasalubong kami, kahit sa hallway lang, hindi niya nakakalimutang ngumiti. Yung ngiting yun, ewan ko ba, parang bitamina, nakakagana. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng schedule ni M. Lopez, biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi rehistrado ang numero, pero may area code ng probinsya namin. Kinabahan ako. Bihira lang tumawag ang mga tagatagpuan, maliban na lang kung. Hello po, sagot ko, medyo nanginginig ang boses. Corinne? Apo. Boses ni Aling Ising, ang kapitbahay namin at matalik na kaibigan ni Lola Luning. Bakit parang umiiyak siya? Aling Ising? Kayo po ba yan? Bakit po? Anong nangyari? Sunod-sunod kong tanong. Ang puso ko, kumakabog na parang tambol sa pista. Apo, si Luning ang lola mo di. Humihikbi si Aling Ising. Bigla na lang nahimatay kaninang umaga habang nagdidilig ng mga halaman. Dinala namin sa center, pero sabi ng nurse, kailangan daw madala sa ospital sa bayan pero alam mo naman. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Lola Luning. Ang pinakamamahal kong lola, ang nag-iisang nanay na kinalakihan ko. Ano pong lagay niya ngayon, Aling Ising? Okay na po ba siya? Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses sa sobrang kaba. Ang mga daliri ko nanlalamig. Medyo nahimasmasan na pero mahina pa rin. Ayaw naman niyang ipaalam sa'yo agad. Ayaw ka raw abalahin pero Corinne, anak mas mabuti sigurong umuwi ka muna. Kailangan ka ng lola mo. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tumulo na lang sila bigla, parang gripo na walang sara. Si Lola ang lakas-lakas pa niya nung huli kaming nag-usap. Ano nang nangyari? Oo po, Aling Ising. Uwi po ako. Salamat po sa pagtawag. Pinunasan ko ang mga luha ko, pero patuloy pa rin sila sa pag-agos. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagkababa ko ng telepono, parang wala ako sa sarili. Ang ingay ng opisina, parang naging isang malayong ugong na lang. Ang kailangan ko, makauwi. Agad-agad. Tumayo ako, medyo nanginginig pa, at naglakad papunta sa direksyon ng opisina ni M. Lopez. Kailangan kong magpaalam. Bahala na kung ano ang isipin niya. Kumatok ako. Sir, pwede po bang pumasok? Narinig ko ang boses niya mula sa intercom, "Come in, Corinne." The doors open. Pagpasok ko, nakita ko siyang kausap ang isang tao sa telepono, seryoso ang mukha. Pero nang makita niya ako, lalo na siguro ang namumugto kong mga mata, parang nag-iba ang ekspresyon niya. Agad siyang nagpaalam sa kausap niya. Corinne, anong nangyari? Are you okay? Tanong niya, may bakas ng pag-aalala sa boses at sa mga mata niya.
Bigla akong nahiya. Hindi ko gustong makita niya akong ganito, umiiyak, mukhang kawawa. Pero mas malakas ang pag-aalala ko kay Lola. Sir. Pasensya na po sa abalat. Sinubukan kong kontrolin ang panginginig ng boses ko. Kailangan ko po sanang magpaalam. Uwi po ako ng probinsya. Emergency lang po. Kumunot ang noo niya. Emergency? What kind of emergency? Lumapit siya ng kaunti sa akin, hindi na nakaupo sa swivel chair niya. Parang handang makinig. Huminga ako ng malalim. Si Lola Luning po kasi. Yung lola ko po sa tagpuan may sakit po. Kailangan niya po ako. At sa pagbanggit ko ulit sa kalagayan ni Lola, hindi ko na naman napigilan ang pagpatak ng mga luha. Nakakainis. Bakit ba ang babaw ng luha ko ngayon? Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako, tapos, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may iniabot siyang panyo mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Malinis, plansado, at amoy-amoy Carter Lopez. Here, sabi niya, mahinahon ang boses. Take your time. Kinuha ko ang panyo, nag-aalangan pa. Salamat po, sir. Pinunasan ko ang mga mata ko. Ang lambot ng tela. Gaano katagal mo kailangang umuwi? Tanong niya, bumalik na sa pagiging professional pero may halong concern pa rin. Hindi ko pa po alam, sir. Depende po sa magiging lagay ni Lola. Pero sisiguraduhin ko pong sisilipin ko po ang emails at tatawagan ko po kayo kung may kailangan. Tumango siya. All right, Corinne. Family first. I understand. Go home. Take care of your Lola. May kinuha siya sa wallet niya. And take this. Inabot niya sa akin ang ilang pirasong tig-1,000 piso. Nanlaki ang mga mata ko. Naku, sir. Huwag na po. Nakakahiya naman po. May naipon naman po ako. Corinne, seryoso niyang sabi pero hindi galit. Consider it an advance. O kahit tulong na lang. Ang mahalaga, makauwi ka agad at hindi ka mamumroblema sa pera. Hindi ako makatingin sa kanya. Nahihiya ako pero at the same time, natutuwa. Ang bait niya. Sobra. Salamat po talaga, sir. Babayaran ko po ito pagbalik ko. Don't worry about it now. Just update me, okay? Tungkol sa lola mo at kung kailan ka makakabalik. Opo, sir. Maraming salamat po. Nagmamadali na akong lumabas ng opisina niya, dala ang perang bigay niya at ang panyong amoy siyo pa rin. Habang nag-aayos ako ng gamit ko sa table, hindi ko na malayang nakatingin pala si Tasha. Nang magtama ang tingin namin, inirapan niya lang ako. Bahala siya sa buhay niya. Ang mahalaga, makauwi ako kay Lola. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero pagdating ko sa terminal ang bus pa probinsya, pagod na pagod at gulong-gulo pa rin ang isip, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Isang itim na DV, tinted ang mga salamin. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Carter. Carter Avon Lopez. Ang sihi ko. Ano nang ginagawa niya dito? Sakay na, Corinne, sabi niya, kalmado pa rin. Ihahatid na kita. Pipo. Sir. Nako, wag na po. Nakakahiya na po talaga. Ang layo po ng tagpuan, gulat kong sagot. Paano niya nalaman na dito ako? At bakit niya ako ihatid? I overheard your call earlier, the part about your Lola being rushed to the center. And I figured, mas mabilis kong ihatid kita. Gabi na, delikado sa daan. Paliwanag niya. Saka, ayokong isipin mo na wala akong pakialam sa mga empleyado ko, lalo na sa mga dedicated. May ngiti na naman sa labi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para akong na-starstruck na ewan. Isang isifi, ihahatid ang sekretarya niya hanggang probinsya. Sino nang maniniwala doon? Pero sir, yung trabaho niyo po di. A clear July schedule for the next 2 days. Don't worry about it now, hop in. Baka gabihin tayo lalo. Wala na akong nagawa kundi sumakay. Ang awkward sa loob ng sasakyan. Ang bango. Ang linis. Kabaligtaran ng bus na dapat ay sasakyan ko. Tahimik lang kami sa bayahe noong una.
Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, iniisip si Lola. Kumusta na siya? Biglang tanong ni Carter, binasag ang katahimikan. Sabi po ni Aling Ising, medyo okay na raw po. Pero kailangan pa rin bantayan. Don't worry too much. She'll be fine. Grandmothers are tough, sabi niya, parang may sariling pinaghugutan. Naglakas loob akong magtanong. Sir, bakit niyo po ito ginagawa? Tumingin siya sa akin saglit, tapos binalik ang tingin sa daan. Let's just say, I know how it feels to worry about someone you love. May lungkot sa boses niya. And besides, he added, lay bit lighter this time, baka may masarap na kaping barako sa inyo. I heard it's the best tea. Napangiti ako. Meron po, sir. Si Lolo Kadyo po ang nagtatanim. Mahaba ang bayahe. Madaling araw na kami nakarating sa tagpuan. Ang baryo namin tahimik na. Ang mga bahay halos lahat ay tulog na. Huminto kami sa tapat ng maliit naming bahay kubo. Bumaba ako, sumunod siya. Pagbaba pa lang ni Carter sa mamahalin niyang sasakyan, sa gitna ng simpleng baryo namin, para siyang artista na naligaw ng shooting. Ang mga kapitbahay na nagkataong gising pa, o yung mga asong nagbabantay, napapatingin lahat. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa isang matangkad, gwapo, at halatang mayaman na lalaking bumaba mula sa isang magarang kotse sa gitna ng kadiliman? Dumiretso ako sa loob. Naabutan ko si Lola Luning, nakahiga sa papag, binabantayan ni Lolo Kadyo. Mukha ngang mahina siya. Lola Li. Tawag ko, lumuluha na naman. Niyakap ko siya. Okay lang po kayo? Apo dumating ka di. Sabi ni Lola, mahina ang boses pero may ngiti. Sino na kasama mo? Ang gwapong bata sa labas? Napalingon ako. Nakatayo si Carter sa may pintuan, medyo alanganin. Ah, Lola, Lolo si Im Lopez po. Boss ko po sa Maynila. Nagmagandang loob lang po siyang ihatid ako. Ngumiti si Lolo Kadyo. Nako, Hijo, maraming salamat sa'yo. Pasok ka, pasok ka. Pagpasensyahan mo na ang munti naming dampa. Pumasok si Carter, yumuko pa ng bahagya. Magandang gabi po. Carter po. Wag na po kayong mag-alala, okay lang po ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Si Carter, nakita kong mahimbing na natutulog sa sopa sa sala. Nagunat ako at lumabas. Ang sariwang hangin ng probinsya. Namiss ko to. Maya-maya, nagulat ako nang makita ko si Lolo Kadyo at si Carter sa mailikod bahay. At ano ang ginagawa ng sisi ng Alon Group of Companies? Nakayapak, naka-shirt na hiniram yata kay Lolo at nagbubungkal ng lupa. Kasama si Lolo, nagtatanim yata ng gulay. Ang puti niyang balat, medyo namumula na sa araw. May putik pa sa braso niya. Sir, tawag ko, hindi makapaniwala. Lumingon siya, pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay niyang mailupa. Ngumiti. Good morning, Corinne. Tinuturuan ako ni Lolo Kadyo kung paano magtanim ng talong. Mukhang mas mahirap to kaysa mag-approve ng budget. Napatawa ako. Ang mga kapitbahay na dumadaan, napapahinto. Sino ba namang hindi? Ang isisi na laging nakasuit and tie, ngayon ay parang isang ordinaryong magsasaka, nakikipagkwentuhan kay Lolo habang nagtatanim. Ang balita, parang apoy na kumalat sa buong baryo, mayaman na taga Maynila, kasintahan daw ni Corinne, tumutulong sa bukid. Nang hapong yon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno ng mangga, tinanong ko ulit siya. Sir, seryoso, bakit po kayo nandito pa? Okay na po si Lola. Kaya ko na po. Tumingin siya sa malawak na palayan sa harap namin, ang palayan na minana pa namin sa mga ninuno ko. Alam mo, Corinne, sabi niya, minsan, kailangan din nating mga taga-syudad na makalanghap ng sariwang hangin. Masyado nang polluted sa Maynila, pati na rin siguro ang mga isip namin. Huminga siya ng malalim. Saka, gusto kong makita kung saan ka lumaki. Kung saan hinubog ang tapang mo. May kung anong init ang gumapang sa puso ko. Hindi yung init ng araw, kundi yung init na dala ng mga salita niya, ng presensya niya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin, seryoso ang mga mata. This place it's beautiful. Simple, pero may kapayapaan. Salamat po, sir.
Yun lang ang nasabi ko. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong nag-uumpisa ng mamukadkad. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa? O baka naman kilig? Pusong bato-bato si Eve Carter Ivan Lopez. O sadyang may tinatago lang siyang kabaitan sa likod ng kanyang image. Habang pinagmamasdan ko siyang nakikipagbiruan kay Lolo Kadyo, habang tinutulungan si Lola Luning na uminom ng gamot, habang pinupunasan ang putik sa mukha niya matapos magbungkal, iisa lang ang tanong sa isip ko, sino ka ba talaga, Carter? At bakit parang unti-unti, nahuhulog na yata ako sa'yo? Ang isisi na may pakialam sa pananim. At marahil, pati na rin sa isang simpleng probinsyana na tulad ko. 3 araw lang ang itinagal ni Carter sa tagpuan, pero para bang isang linggong bakasyon iyon para sa puso ko. Hinatid niya ako pabalik ng Maynila, kasabay ng paggaling ni Lola Luning. Ang bilin niya bago kami maghiwalay sa tapat ng apartment ko, mag-iingat ka, Corinne. At salamat sa kape at sa talong. Ngumiti siya, yung iting nagpapabilis na naman ang tibok ng puso ko. Pagbalik ko sa opisina, parang ibang Corinne na ang humaharap sa mga paperworks. May konting ngiti sa labi, may sigla sa bawat kilos. Kahit si Tasha, napansin yata. Lalo lang siyang sumimangot. Mukhang nag-enjoy ka masyado sa emergency leave mo, sabi niya isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa pantry. Instant coffee na lang muna, naubos na yung barako. Okay na po si Lola, Ma'am Tasha. Salamat po sa pag-aalala, sagot ko, pilit nang umiti. Ayoko ng gulo. Pero ang gulo, minsan, kahit anong iwas mo, hahabulin ka. At ang gulo sa pagkakataong ito ay may pangalan, Elise. Isang hapon, habang inaayos ko ang ilang dokumento para kay M. Lopez, may isang babaeng biglang pumasok sa area namin. Matangkad, balingkinitan ang katawan, suot ang isang damit na halatang libo-libo ang halaga, at may dalang Hermes bag ang buhok niya, alon-alon na parang bagong salon. Confidence level, pang billboard. Is Hing E. Lopez in? Tanong niya, hindi sa akin, kundi sa hangin, na para bang kami ay mga langaulang na nakadapo sa pader. Si Tasha, na kanina lang ay parang binagsakan ng langit at lupa, biglang nagliwanag ang mukha. Oh, Ellis. You're back. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir Carter he'll be happy to see you. Ellis. Ang pangalang yon, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Bakit parang pamilyar? Ngumiti si Elise, yung iting matamis pero may halong anggas. Of course, he will be. Make sure to tell him I'm here, darling. Tapos napatingin siya sa akin. Sinipat niya ako mula ulo hanggang paa, na parang isa akong bagong species ng insekto na ngayon niya lang nakita. And who is this quaint little thing? Si Corinne po, Ma'am Elise. Bagong sekretary ni Sir Carter, pakilala ni Tasha, na maihalong panunukso sa boses. Tinaasan ako ng kilay ni Elise. Lumapit siya sa table ko, inamoy-amoy pa ang hangin. Secretary, ha? Interesting. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Piece of advice, sweetie. Don't get too comfortable. Some people are just faces. Lalo na yung mga galing sa, alam mo na, bukid. Napatanga ako. Ang kapal ng mukha. Sino ba siya para pagsabihan ako ng ganito? Ramdam ko ang init na umaakyat sa pisngi ko. Gusto ko siyang sagutin pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong gumawa ng eksena. Sakto namang lumabas si Carter mula sa opisina niya. Ellis? What are you doing here? Tanong niya, medyo nagulat pero hindi naman galit. May familiarity sa tono niya. Carter, darling, sabi ni Elise, biglang nag-iba ang boses, naging malambing. Lumapit siya kay Carter at humalik sa pisngi. I missed you. I just got back from Paris, and of course, ikaw ang una kong gustong makita. Hindi umiwas si Carter sa halik. Umiti lang siya ng tipid. It's good to see you too, Elise. Come on in. Pinapasok niya si Elise sa opisina niya. Bago sila tuluyang pumasok, sumulyap si Carter sa akin. May kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi ko mabasa. Pagkakasala? Pag-aalala? O baka imahinasyon ko lang ulit? Naiwan akong nakatayo doon, kasama si Tasha nangingisi-ngisi. O, wag kang mag-alala, Corinne, sabi ni Tasha, puno ng sarkasmo.
Si Ms. Elise Montemayor yan. Ang dating kasintahan ni Sir Carter. At sa tingin ko, malapit na silang magkabalikan. You know, they belong to the same world. Hindi tulad ng iba dyan. Dating kasintahan. Kaya pala ganun na lang kung makapagsalita si Elise. At si Carter hindi niya itinanggi. Hindi niya sinabing, "Excuse me, Elise, but Corinne is not just face." Wala. Tahimik lang siya. Parang may tumusok na maliliit na karayom sa puso ko. Selos? Siguro. Pero higit pa doon, parang nasaktan ako. Akala ko ba gusto ko yung totoo? Ano yung totoong narinig ko kanina? Lumipas ang ilang oras na nakakabingi ang katahimikan mula sa opisina ni Anne Lopez. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila ni Elise, pero ang bawat minutong lumilipas ay parang isang dagok sa dibdib ko. Kinabukasan, nagising ako sa isang balitang mas masahol pa sa kape ni Tasha. Isang online article kumakalat na sa social media. Ang headline, "Sisi ng sikat na kumpanya, nahulog sa probinsya ng sekretarya." Ang puso ba ni A.V. Alon nahanap na ang kanyang tagpuan? At ang litrato? Isang kuha namin ni Carter sa tagpuan. Yung eksenang nagtatanim kami ni Lolo Kadyo at si Carter, nakangiti, may putik pa sa mukha. Kitang-kita ang saya sa mga mata niya. At sa tabi noon, isang litrato ko, mukhang gusgusin, na parang kinunan ng hindi ko alam. Ang caption sa ilalim, "Sino nga ba si Corinne Delgado, ang babaeng tila bumihag sa puso ng isa sa pinaka-eligible bachelors ng bansa?" Nanginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga komento. Grabe, gold digger ang peg ni at girl. Kawawang sihi, nauto ng pa-simple girl from the province. As if naman papatulan iyan ni Papa Carter. For sure, publicity stunt lang to. Mas bagay sila ni Elise Montemayor. #Carlos forever. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng lupa. Sino ang nagpakalat nito? Paano sila nagkaroon ng litratong iyon? Sa opisina, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Mga bulungan. Mga mapanuring tingin. Kahit si Yvette Ramirez ng EUC, tinawag ako para tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi ko ang totoo, na wala akong alam, na nagulat din ako. Si Carter, pagdating niya, halatang bad mood. Agad niyang tinawagan si Elise. Narinig ko ang boses niya mula sa intercom, medyo mataas. "Elise, what the hell is this? Alam kong ikaw ang may pakana nito." May sagutan sila. Hindi ko na narinig ang detalye, pero klaro sa akin, si Elise, sa tulong ng mga koneksyon niya, ang naglabas ng article. At ginamit niya si Tasha para makakuha ng impormasyon at siguro pati na rin yung mga litrato. Si Tasha, na ngayon ay parang maamong tupa, takot na takot sa galit ni Carter. Pagkatapos ng tawag, tinawag ako ni Carter sa opisina niya. "Corinne, I am so sorry about this," sabi niya, halatang stressed. "Hindi ko alam na gagawin to ni Elise. This is unacceptable." "Okay lang po, sir," sabi ko, kahit hindi naman talaga okay. Sanay na po ako sa mga chismis. Pero ang totoo, ang sakit. Ang sakit na pag-isipan ka ng masama ng mga taong hindi ka naman kilala. "No, it's not okay," git niya. "I'll fix this." Kakausapin ko siya ulit. "I will make her stop." Pero may napansin ako. Hindi niya direktang sinabi na walang namamagitan sa kanila ni Elise. Hindi niya sinabing, "Wala kang dapat ipag-alala, Corinne, dahil ikaw ang gusto ko." Ang sinabi lang niya, aayusin niya ang gulo. Pero ang gulo ba ay yung article lang, o pati na rin yung relasyon nila ni Elise? Lumipas ang araw na iyon na parang isang bangungot. Si Elise, bumalik pa ulit sa opisina, parang reyna. Nag-smirk pa sa akin ng dumaan. Si Carter naman, parang balisa. May mga meeting siyang kinansela. Nang gabing yon, habang nag-aayos ako ng gamit ko para umuwi, hindi ko na kaya. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Para akong ginamit. Isang laruan sa gitna ng gulo ng mayayaman. Isang probinsyana na pinaglaruan lang ang damdamin. Kumuha ako ng papel at ballpen. Sa nanginginig na kamay, nagsulat ako. Isang maikling sulat. "Dear M. Lopez, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Marami po akong natutunan sa maikling panahon ko sa Alon Group.
Ngunit dahil po sa mga nangyari kamakailan, napagdesisyonan ko na po na mas makabubuting ako ay magbitiw na sa aking tungkulin. Ayoko na pong makadagdag pa sa gulo. Sana po ay maunawaan ninyo. Lubos na gumagalang. Corin Delgado. Iniwan ko ang sulat sa ibabaw ng table niya, sa tabi ng isang maliit na pot ng sampagita na dinala ko mula sa tagpuan. Pagkatapos, tahimik akong umalis. Hindi na ako lumingon pa. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko, iba si Carter. Akala ko, may pag-asa. Pero siguro nga, tama si Elise. Isa lang akong key face. Isang sekretarya mula sa bukid na walang puwang sa mundo nila. Ang hindi ko alam, ang desisyon kong iyon ay magbubukas pa ng mas malalalim na sugat at maghahatid sa amin sa isang katotohanang matagal nang nakabaon. Ang bayahe pabalik ng tagpuan ay mas mabigat kaysa sa bayahe ko papuntang Maynila noon. Dala ko hindi lang ang mga damit ko, kundi pati na rin ang durog kong puso at isang malaking question mark sa isip ko. Tama ba ang ginawa ko? Ang pag-alis ng walang paalam kay Carter, maliban sa isang malamig na resignation letter. Siguro. O baka hindi. Ewan. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa sakit. Pagdating ko sa tagpuan, sinalubong ako ni Lola Luning at Lolo Kadyo ng may pag-aalala. Hindi ko na naikwento ang detalye ng mga nangyari sa Maynila. Ang sabi ko lang, napagod ako at gusto ko munang magpahinga sa probinsya. Alam kong hindi sila naniniwala ng buo, pero hinayaan na lang nila ako. Ang mga unang araw ko sa tagpuan, ginugol ko sa pagtulong sa bukid, sa pag-aalaga ng mga halaman ni Lola, at sa pag-iwas sa mga tanong ng mga kapitbahay tungkol sa gwapong taga-Maynila na kasama ko noon. Ang bawat sulok ng tagpuan may alaala ni Carter. Ang likod bahay kung saan siya nagbungkal ng lupa, ang puno ng mangga kung saan kami nagkwentuhan, pati na ang amoy ng kapeng barako ni Lolo. Lahat nagpapaalala sa kanya. At sa bawat paalala may kirot. Isang hapon, habang nag-iisa akong nakaupo sa pilapil, pinagmamasdan ang ginintuang palay na hinahangin, hindi ko na napigilan ang mga luha. Umiyak ako ng umiyak. Para akong bata na nawalan ng candy. Pero hindi candy ang nawala sa akin, kundi isang pangarap. Isang pag-asang binuo ko sa maikling panahon. Nilapitan ako ni Lola Luning. Umupo siya sa tabi ko, hinaplos ang likod ko. Apo, mahinang sabi niya. Ang mga luha, parang ulan yan. Kailangang bumuhos para luminis ang langit. Pero pagkatapos ng ulan, sisikat din ang araw. Lola, ang sakit po, sabi ko sa gitna ng mga hikbi. Akala ko po iba siya. Hindi nagsalita si Lola. Hinayaan niya lang akong umiyak. Nang medyo kumalma na ako, nagsalita siya ulit. Alam mo, Corin, ang buhay parang iyang palayan. Minsan, may mga peste. Minsan, may mga bagyo. Pero sa huli, kung matibay ang ugat mo, aanihin mo pa rin ang bunga ng iyong paghihirap. Huminga siya ng malalim. May mga bagay na kailangan nating malaman kahit masakit. Para maintindihan natin kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Ang pamilyang Lopez ang pamilya ni Carter. Napatigil si Lola, parang nag-aalangan. Kinabahan ako. Bakit po, Lola? Anong meron sa pamilya nila? Tumingin si Lola sa malayo, parang may inaalalang isang masakit na nakaraan. Matagal na panahon na iyon, Apo. Bata ka pa, o baka hindi ka pa nga pinapanganak. Ang pamilya Lopez sila ang dahilan kung bakit nawala ang malaking bahagi ng lupain ng tatay mo. Parang may bombang sumabog sa tenga ko. Ano raw? Ang pamilya ni Carter. Ang sumira sa bukid ng tatay ko. Si tatay, na namatay sa sakit sa puso dahil sa sobrang sama ng loob nang unti-unting maubos ang lupang minana pa niya sa mga ninuno namin. Paano po, Lola? Hindi ko po maintindihan. Malaki ang utang ng lolo mo noon sa isang financier sa bayan, kwento ni Lola, nanginginig ang boses. Hindi namin nabayaran agad. Ang financier na iyon, kasosyo pala ng lolo ni Carter. Si Don Ignacio Lopez. Ginamit nila ang utang para makuha ang titulo ng lupa. Sinubukan naming lumaban pero wala kaming pera, wala kaming kapangyarihan. Ang mga Lopez noon parang hari dito sa probinsya. Walang makakabangga.
Napatakip ako sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala. Ang pamilya ng lalaking minahal ko o minamahal ko pa rin sila ang dahilan ng paghihirap ng pamilya namin. Sila ang dahilan kung bakit maagang nawala si tatay. Kaya ba ayaw niyong pumunta ako ng Maynila noon, Lola? Tanong ko, naaalala ang pag-aatubili niya. Tumango si Lola. Natakot ako, Apo. Natakot akong baka maulit ang nakaraan. Na baka masaktan ka lang. Pero sino ba naman ako para pigilan ang tadhana? Ang sakit na nararamdaman ko kanina dahil sa pag-alis ko kay Carter, parang nadoble. Ngayon, hindi na lang yun sakit ng pusong nabigo, kundi sakit ng isang pamilyang naagrabyado. Galit. May galit na namumuo sa dibdib ko. Galit kay Carter? O sa pamilya niya? Hindi ko alam. Ang gulo. Samantala, sa Maynila, si Carter ay hindi matahimik. Pagkabasa niya ng resignation letter ko, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tinawagan niya ako ng ilang beses, pero hindi ko sinasagot. Nag-text siya, nag-email, pero wala akong nireply. Hinanap niya ako sa apartment ko, pero sinabi ng landlady na umuwi na ako ng probinsya. Ang hindi ko alam, si Carter ay may sarili ring laban na hinaharap. Ang nanay niya, si Doña Esmeralda Lopez, ay pilit siyang ipinapakasal kay Elise. Para raw sa legacy ng pamilya. Para sa business. Carter, anak, Elise is perfect for you. She comes from a good family. Our businesses will merge. It's a perfect match, sabi ni Doña Esmeralda isang gabi, sa isang family dinner na dapat sana ay para sa engagement announcement nila ni Elise. Ma, I told you, I'm not marrying Elise, matigas na sagot ni Carter. I don't love her. And I will not be forced into a marriage don't want. Walang respeto sa legacy. Walang utang na loob, sigaw ni Doña Esmeralda. Pinalaki kita para ipagpatuloy ang nasimulan ng lolo mo, hindi para sirain ito dahil sa isang hamak na sekretarya. Corinne is not just a secretary, Ma. And this is not about her. This is about me, about my life. Ang pagtatalo nila ay umabot hanggang sa gabi. Si Carter, pagod na sa pakikipaglaban sa sarili niyang pamilya, pagod na sa pag-iisip kung nasaan ako, kung bakit ako umalis. Dumating ang bagong taon. Sa tagpuan, tahimik lang kami. Naghanda si Lola ng kaunting pagkain. Habang ang iba ay nagsasaya, nagpapaputok, ako, nakaupo lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga bituin. Bawat putok ng paputok sa malayo, parang isang paalala ng mga pangarap kong sumabog. Wala si Carter. At sa mga oras na yon, hindi ko alam kung gusto ko pa ba siyang makita. Ang sakit at galit, sariwa pa rin. Lingid sa kaalaman ko, ng gabing iyon ng bagong taon, nagmaneho si Carter papuntang tagpuan. Gusto niya akong makita. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero pagdating niya sa baryo namin, sa tapat ng bahay namin, nakita niya akong nakadungao sa bintana. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ko. At bago pa siya makababa ng sasakyan, lumabas si Lolo Kadjo. Hijo, sabi ni Lolo, malumanay pero may diin. Salamat sa pagpunta mo. Pero siguro, hindi pa ito ang tamang panahon. Bigyan mo muna ng espasyo si Corinne. Marami siyang iniisip. Marami siyang dinaramdam. Hindi na nagpumilit si Carter. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Lolo at naintindihan niya. Tahimik siyang umalis, dala ang bigat sa dibdib. Kinabukasan, nalaman ko mula kay Aling Ising na nagpunta raw si Carter. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Inis? Saya? Lungkot? Halo-halo. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang sugat sa puso ko, unti-unti nang naghihilom pero may peklat na naiwan. Ang galit, napalitan na ng isang malalim na lungkot. Paano kami napunta sa ganito? Paano nasira ang isang bagay na hindi pa nga halos nagsisimula? Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga rosas ni Lola, may isang pamilyar na boses akong narinig mula sa gate. Corinne? Si Carter. Nakatayo siya doon, payat, medyo magulo ang buhok, pero ang mga mata niya, puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya. Pwede ba tayong mag-usap, tanong niya. Huminga ako ng malalim. Para saan pa, Carter? Para saktan mo ulit ako.
Para ipamukha mo sa akin na ang pamilya mo ang sumira sa pamilya ko. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Alam mo na. Alam ko na, sabi ko, nanginginig ang boses. Alam ko na ang ginawa ng pamilya mo sa amin. Ang dami mong sinira, Carter. Ang dami mong tinago. At ang pinakamasakit sa lahat, di. Napatigil ako, lumunok. Ang dami mong sinira, pati tong puso ko. Ang mga luha, nagsimula na namang tumulo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang ito luha ng sakit, kundi luha ng isang babaeng pagod na, pero kailangang magpakatatag. Ang palayan sa likod namin, tahimik na saksi sa isa na namang masakit na tagpo. Ang mga lihim na ilantad na. Ang tanong, kaya pa bang ayusin ang mga nasira? Kaya pa bang hilumin ang mga sugat? O ito na ba talaga ang wakas ng kwento naming dalawa? Lumipas ang ilang buwan mula noong huling pag-uusap namin ni Carter. Ang tag-araw ay napalitan na ng tag-ulan. Ang mga palay na dati ginintuan, nagbuntis at handa ng anihin. Sa mga buwang yon, sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Tumulong ako kay Lola Luning sa paggawa ng mga kakanin na tinitinda niya sa palengke. Natuto akong maghabi ng banig kasama ang ibang kababaihan sa baryo. Sinubukan kong kalimutan si Carter, pero ang puso, sadyang makulit. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat pagaspas ng hangin sa mga dahon ng niyog, naaalala ko siya. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran, may napansin akong kakaiba sa may tulay na kawayan na tumatawid sa maliit na sapa malapit sa amin. Ang tulay na iyon, medyo sira na. Ilang beses na naming pinag-uusapan ni Lolo, Kadyo na kailangang ayusin, pero laging naudlot dahil sa kakulangan sa materyales at oras. Pero ngayon, may mga tao doon. At isa sa kanila, pamilyar ang tindig. Lumapit ako. At doon, nakita ko siya. Si Carter. Hindi na siya ang sihi na laging naka-executive suit. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong pants, pawisan, may hawak na martilyo, at kasama ang ilang kalalakihan sa baryo, inaayos ang tulay. Siya mismo ang nagpupukpok ng pako, nagbubuhat ng kawayan. Napatigil ako. Ano nang ginagawa niya dito? At bakit parang ibang Carter ang nakikita ko? Napansin niya ako. Umiti siya, yung ngiting pagod pero sincere. Walang halong yabang, walang halong pagkukunwari. Corinne, sabi niya, medyo hingal. Magandang umaga. Hindi ako nakasagot agad. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya. Sabi ni Lolo Kadyo, kailangan na raw ayusin tong tulay. Delikado na, lalo na sa mga bata. Bakit ikaw ang gumagawa? Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Nagkibit balikat siya. Wala naman akong ibang ginagawa. At saka, gusto kong may maitulong kahit sa maliit na paraan. Sa mga sumunod na araw, laging nandoon si Carter. Tumutulong sa pag-aayos ng tulay. Nakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Minsan, nakikikain sa amin. Si Lola Luning at Lolo Kadyo, mukhang natutuwa na rin sa kanya. Nakikita nila ang sincerity sa mga kilos niya. Hindi na siya ang apo ng Don Ignacio Lopez na kinamumuhian nila noon, kundi si Carter, ang lalaking handang magpakababa at tumulong. Hindi ko pa rin siya kinakausap ng matagal. May distansya pa rin. May takot pa rin sa puso ko. Pero hindi ko maipagkakaila, sa bawat araw na nakikita ko siyang nagbabago, sa bawat ngiti niyang abot tenga, kapag may natatapos silang trabaho sa tulay, unti-unting natutunaw ang yelo sa puso ko. Isang hapon, pagkatapos nilang magtrabaho, tinawag ako ni Lolo Kadyo. Apo, may meeting daw mamayang gabi sa barangay hall. Tungkol daw sa mga proyekto para sa baryo. Pinapatawag tayong lahat. Dumating kami sa barangay hall. Puno ng tao. Ang kapitan ng barangay, si Kap Ben, ang nagsasalita sa harap. At sa tabi niya, nakatayo si Carter. Ano na naman kaya ito? Mga kababayan, simula ni Kap Ben, alam niyo naman po ang hirap na dinadanas natin, lalo na sa pagsasaka. Ang kakulangan sa irigasyon, ang mga nasisirang tulay. Pero ngayong gabi, may magandang balita po ako. Lumingon si Kap Ben kay Carter. Ang binatang ito, si Miss Carter Ivan Lopez, ay nag-alok ng tulong sa ating barangay. Hindi lang po sa pagpapaayos ng ating tulay, kundi pati na rin sa pagpapatayo ng isang maliit na kooperatiba para sa ating mga magsasaka, para hindi na tayo laging nalulugi sa mga midleman. Nagbulungan ang mga tao.
May mga ngiti, may mga pagtataka. At hindi lang yan, patuloy ni Carter, siya na ang nagsalita. Malumanay ang boses niya, pero puno ng determinasyon. Alam ko po ang kasaysayan ng pamilya ko dito sa tagpuan. Alam ko po ang sakit na naidulot namin sa ilan sa inyo, lalo na sa pamilya Delgado. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Lola Luning at Lolo Kadyo. Wala na po akong magagawa para ibalik ang nakaraan. Pero nandito po ako ngayon, hindi bilang ififi ng Alon Group, kundi bilang si Carter, isang tao na gustong bumawi. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Lola Luning, Lolo Kadyo at sayo, Corin. Lumapit siya sa gitna. At sa harap ng buong barangay, lumuhod siya. Lumuhod si Carter Avon Lopez. Patawarin niyo po sana ako. Patawarin niyo po ang pamilya ko. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang mga huni ng kuliglig sa labas. Tapos may kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Pero hindi ordinaryong singsing. Ang bato nito parang bakal. Corin, sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata ko. Ang mga mata niyang dati puno ng lungkot, ngayon ay may kislap ng pag-asa. Ang singsing na to gawa ito mula sa bakal ng lumang araro ng pamilya niyo. Ang ararong sumisimbolo sa paghihirap at pagtitiis, pero pati na rin sa pag-asa at bagong simula. Alam kong nasaktan kita. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero sa mga buwan na wala ka, sa mga buwan na hinahanap kita, isa lang ang napatunayan ko, mahal kita, Corin. Mahal na mahal kita. Ang mga luha ko, hindi ko na naman napigilan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng hindi ko maipaliwanag. Halo-halong emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, patuloy niya. Pero maipapangako ko sa iyo na haharapin natin ang bawat problema ng magkasama. Naaalagaan kita, igagalang at mamahalin sa abot ng aking makakaya. Corin Delgado, mahal ko, gusto ko sanang magtanim ng bagong simula kasama ka. Will you marry me? Ang buong barangay hall, nakatingin sa akin, naghihintay ng sagot ko. Si Lola Luning, nakangiti habang umiiyak. Si Lolo Kadyo, tumatango-tango. Tumingin ako kay Carter. Sa mga mata niyang puno ng pagmamahal at pagsisisi. Sa mga kamay niyang dati sanay lang sa papeles at ballpen, pero ngayon ay may kalyo na dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagsubok, ng lahat ng luha sa wakas, bumitiw ako sa takot ko. Sa wakas, naniwala ako na ang pag-ibig pwedeng magsimula ulit. Na ang pag-ibig kayang maghilom ng kahit anong sugat. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha. Isinuot ni Carter ang singsing sa daliri ko. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Nagpalakpakan ang mga tao sa barangay hall. May sumigaw pa ng mabuhay ang bagong kasal, kahit hindi pa kami kasal. Ang kasal namin ni Carter ay simple lang. Ginanap sa maliit na simbahan sa bayan. Suot ko ang bestidang tinahi ni Lola Luning, gawa sa pinya fiber. Si Carter, nakabarong Tagalog na lalong nagpagwapo sa kanya. Ang resepsyon, sa ilalim ng mga puno ng mangga sa tagpuan, kung saan kami unang nagkausap ng masinsinan. Ang mga bisita, ang buong baryo, kasama ang ilang kaibigan at katrabaho mula sa Maynila. Kahit si Doña Esmeralda, dumating. Medyo mataray pa rin, pero nakita ko ang isang maliit na ngiti sa labi niya nang yakapin niya si Carter. Si Elise, wala. Siguro, natagpuan na rin niya ang sarili niyang legacy. Makalipas ang ilang taon, heto kami ni Carter, sa aming munting bahay sa tagpuan. May maliit na kumpanya na siyang itinayo para tulungan ang mga magsasaka. Ako naman, nagtuturo sa mga bata sa baryo. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkasama kaming nagtatanim ng isang maliit na puno ng mangga sa aming bakuran. Ang parehong puno na naging saksi sa simula ng aming pag-iibigan. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Carter, habang dinidiligan ang bagong tanim na puno. Niyakap ko siya mula sa likod. Sobra, mahal. Sobrang saya. Humarap siya sa akin, hinawakan ang mukha ko. Mahal na mahal kita, Corin. Ikaw ang aking tagpuan, ang aking pahinga, ang aking lahat. Mahal na mahal din kita, Carter. Ikaw ang patunay na kahit gaano kaliit ang mundo,
lalo na sa elevator, natawa kami pareho, ang pag-ibig, laging hahanap ng paraan. Hinalikan niya ako, isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng pangako ng isang habang buhay na pagsasama. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng aming munting paraiso sa tagpuan, alam kong ito na ang simula ng aming walang hanggan. Ang aming kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang tasang kapeng natapon at namulaklak sa gitna ng palayan at mga lihim. Ang pag-ibig, minsan, kailangan lang ng tamang panahon, tamang tao, at isang pusong handang magpatawad at magsimula muli. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Corinne at Carter. Bawat pahina na inyong binuklat, bawat emosyon na inyong naramdaman kasabay ng ating mga bida, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung paanong ang isang maliit na butil ay nagiging isang malagong halaman, ganoon din ang kasiyahang idinulot ninyo sa akin habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay parang isang pagbabalik tanaw sa mga simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating mga abalang buhay. Nais kong buhayin ang init ng isang tasang kapeng barako sa umaga, ang halimuyak ng lupang bagong bungkal, ang katahimikan ng palayan sa dapit hapon, at ang tibay ng pagmamahal na kayang lagpasan ang anumang unos. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang kilig, ang sakit, ang pag-asa, at ang katahimikang dulot ng isang tunay at tapat na pag-ibig. Naging kasama ko kayo sa bawat tawa at luha ni Corinne at Carter. Kung mayroon mang mga aral o mensahe na nais kong maiwan sa inyong mga puso, ito ay ang mga sumusunod. Una, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay matatagpuan sa isang pusong tapat, mapagkumbaba, at handang magmahal ng walang hinihintay na kapalit, tulad ng ipinakita ni Carter nang piliin niyang talikuran ang karangyaan para sa simpleng buhay kasama si Corinne. Pangalawa, ang pagpapatawad ay isang mahalagang sangkap sa anumang relasyon. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang kakayahang magpatawad at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isa't isa ang siyang nagpapatibay sa ugnayan. Ang pamilya, pagkakaibigan, at pag-ibig ay nangangailangan ng walang sawang pag-unawa at pagpapatawad. Pangatlo, huwag nating kalimutan ang ating mga ugat. Ang ating pinagmulan, ang ating kultura, ang mga simpleng aral na itinuro sa atin ng ating mga lolo at lola, ito ang mga pundasyong humuhubog sa ating pagkatao. Tulad ni Corinne, ang kanyang katapangan at kabutihan ay hinubog ng simpleng buhay sa tagpuan. At higit sa lahat, ang pag-asa ay laging nariyan. Kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, kahit gaano pa kabigat ang mga pagsubok, laging mailiwanag na naghihintay sa dulo. Ang mahalaga ay huwag tayong bibitaw. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa sinumang sa tingin ninyo ay maaaring makakuha ng inspirasyon mula rito. At kung mayroon kayong mga saloobin, komento, o kahit munting kilig moments na nais ibahagi, huwag kayong mag-atubiling iwanan ito sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay musika sa aking pandinig at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pa akong makapagtanim ng mga bagong kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang pahina. Naway ang kwento ni Corinne at Carter ay mag-iwan ng ngiti sa inyong mga labi at init sa inyong mga puso. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.